Amen. Kaya blessed morning mga kapatid. At panalangin ng biyaya ng buhay, panalangin ng kaayusan at kalakasan. Naway maging matatag tayo sa mga hamon dahil ganun din ang mensahe ng Diyos ni Kristo sa umagang ito. Na ang kanyang mga apostol ay sinusugo niya, hindi lang basta-bastang pagsugo. Dahil una, hindi sila pwedeng magdala ng mga extra money, extra bags. Talagang nakadependent sila sa kanilang mission kung ano ang meron doon sa kanilang pupuntahan. Kung hindi kayo tanggapin, then ipagpag ninyo ang iyong sandalyas. Yun ay babala na Diyos nang bahala sa mga taong hindi tumatanggap sa inyo. Kaya ngayon, pag-usapan po natin sa mga pag-uusig na darating, okay, kung meron man times of difficulties ang tao, ano ang gagawin niya? So ano ba ang pamamaraan na gustong iparating ni Kristo? Sa ating gospel, sinabi ni Jesus na maging matalino kayo gaya ng ahas at maging maamo kayo kagaya ng kalapati. So ano ba ang gustong iparating ni Kristo dito? Gaya ng mga ahas, tumutuklaw yan. Ikakamatay talaga ng tao kung wala ng second chance. So ang ibig sabihin, ang daigdig ay ganito ang mundo. Ang mundo ay napakaraming sitwasyon, napakaraming tao na pwedeng magda-down sa iyo. May mga pangyayari sa mundo na hindi kayang unawain ng tao na kailangang patibayin. Imagine patibayin ang kanyang pananampalataya, palakasin ang kanyang loob, and then sikapin na sumagana sa iyo ang kalooban ng Diyos. Kasi ang kalooban ng Diyos ang makapagpatibay sa gitna ng pinagdaanan. At isa pa sa laging sinasabi ni Kristo, manalangin. Yan. Hingiin ninyo sa Diyos na maunawaan ninyo ang mga pangyayari. Kasi kung ganito ang kinakaharap mo, hindi pwedeng mag-give up ang tao. Kasi may mga taong nag-give up, ano nangyari? Hindi maganda. Kaya ang choice ng tao ay sikapin na maintindihan ang kalooban ng Diyos. Minsan sabi, kalooban ba ito ng Panginoon? Yes, may mga time na hinayaan ng Diyos na mangyari sa tao para maintindihan din ng tao, para ang tao maging handa sa mga posibleng mangyayari o pangyayari sa buhay ng tao. Ngayon, paano natin maunawaan ito? Okay, sa verse 21, imagine sabi ni Kristo, ipagkanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak at lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapatay ang mga ito. O ano bang understanding natin? Na nag-exist ang ganitong sitwasyon, pangyayari sa buhay dahil yun nga, ang daigdig ay iba na ang kanyang mindset. Kumbaga ay sinusunod ng tao ang makadaigdig na pananaw, makadaigdig na kapamaraanan. Ngayon, kung humiwalay tayo sa kapamaraan ng Diyos, yan, mag-exist ang mga ganyan. Nag-away-away ang magulang sa anak, kapatid sa kapatid, minsan humantong pa sa kamatayan. So bakit humantong tayo sa ganon? Dahil nga, hindi na natin pinakinggan o hindi na natin nasunod yung kalooban ng Diyos o humiwalay tayo o lumayo tayo, lumihis tayo sa kalooban ng Panginoon. Yun yung sabi ni Kristo, kung hindi nyo nasunod ang kalooban ng Diyos, ganyan ang mangyayari sa tao. So, kung maging matalino ang tao, gaya ng ahas, at maging maamo, gaya ng isang kalapati, yun, ma-reassured niya. Kaya meron pa rin mga taong namumuhay sa kapayapaan, may mga pamilya pa rin naging maayos. Dahil hindi sila lumayo sa, yung sabi ko, sa pinaka-duration ng Panginoon, pinaka-kalooban ng Diyos, nasunod pa rin yung kalooban ng Panginoon. Kaya nananatili tayong malaya, maganda, masaya sa mundong ito. So, minsan sinabi ni Kristo, kapuutan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. So, yun yung maganda. Kung nananatili tayong nasa Diyos, kung nananatili tayong matatag, kung nananatiling bukas ang ating kaisipan sa mga pangyayari ngayon, yan, maliligtas ka. Sa sistema ng daigdig. Ngayon ay pera-pera na, yung sistema ng mundo. O kung
naintindihan natin yon, ay di mananatili kang matatag sa daigdig na ito hanggang wakas. Sa mga ganitong pinagdaanan, okay, ang pangako ni Kristo, merong binigay sa Kristo. Sabi niya, kung tinutugis ka ngayon, tumakas ka, pumunta ka sa ibang bayan. At sabi niya, sasabihin ko sa iyo, as of verse 23, okay, Matthew 10:23, kapag inuusig kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Tandaan ninyo, bago ninyo mapuntahan ang lahat ng bayan sa Israel, darating ng anak ng tao. Okay, ano ba ibig sabihin dito? Kung kayo'y may pinagdaanan na ganoon, maluwag ang daigdig. Yan. Isa yan sa mga malalim na pag-unawa. Pwede naman tayong magsimula sa ibang lugar, sa ibang kung saan ka pwede. Okay? Huwag mong isiping wala ka nang mapupuntahan dahil napakalawak ang daigdig. Pwede kang magsimula ulit. So, isa sa mga gusto ring iparating ni Kristo, dapat maintindihan natin na hindi naman lahat ng tao galit sa iyo, okay? O ayaw sa iyo. Meron pa rin mga taong handang makinig sa iyo, meron pa rin mga taong handang kukup sa iyo, meron pa rin mga taong handang tatanggap sa iyo o magmamahal sa iyo kasi yun ay pangako ng Diyos. Okay? Isa yan sa dapat maintindihan. Kaya nga sabi ni Kristo sa kanyang mga apostol, huwag kayong magdala ng extra money, extra bag. Kasi meron ngang mga taong handang kukup sa inyo doon, manatili kayo doon. Ngayon, kung walang tatanggap sa inyo, maghanap kayo. Kasi ang pangako ni Kristo, meron talagang tatanggap sa iyo. So, hindi naglagay ang Diyos ng sitwasyon na kumbaga wala ka nang mapuntahan. Hindi. Naglagay pa rin ang Diyos na may mga taong handang umunawa o may mga taong handang makinig sa iyo. Kaya ang sabi ni Kristo dito, magpakatalino kayo. Yung ibig sabihin, dapat ang tao ay bukas ang kanyang pag-asa. Okay? Hindi siya pwedeng tapos ng daigdig, di ba? Di ba? Tapos ng buhay ko. Pero hindi ganon. Dapat magpakatalino ang tao para makikita pa rin niya ang mga pwedeng gawin o yung mga option na pwedeng gawin sa daigdig na ito. Dahil ang mundo ay mapaghusga, ngunit andyan ang Diyos, ha? Huwag nating kalimutan, kung ang daigdig ay mapaghusga, kung ang mundo ay mapaghusga ng wagas sa tao, andyan ang Diyos. Hindi siya mapaghusga. Ang Diyos ay nagbigay lang sa atin ng mga pagsubok. Pero hindi ibig sabihin na wala ka ng kakayanan. Hindi nagbigay ang Diyos sa tao ng pagsubok na hindi niya kayang unawain o gawin. So, kailangan natin ng katalinuhan, pag-iisip, kailangan natin ng pag-unawa, pagpapakumbaba. Dahil sabi nga, di ba sa television, tomorrow is another day. Yan. New beginning na pwedeng magbago ang tao, pwedeng gumawa siya ng panibagong landas sa daigdig na ito. Tama naman. Ngayon ay may problema, bukas ay merong problema. Kung ngayon ay napagtagumpayan mo, bukas din ay mapagtagumpayan mo. So yun naman ay pangangaral, mga kapatid. Kung pinangihina man tayo sa masalimuot na nakaraan, ang Diyos ay makatarungan. Yan. Ano ba ang Diyos? Gaano ba ka makatarungan ang Diyos? Pinapalakas niya ang ating kalooban. Okay? Imagine, kakampi mo ang Diyos, mga kapatid, sa mga taong naghahangad ng katarungan. Pinaparangalan ng Diyos ang mga nananatiling tapat sa Kanya hanggang wakas. Okay? Ito pa, umaalalay ang Diyos sa mga taong tumatawag sa Kanya. O yan ang dapat gawin natin, tatawag tayo sa Diyos upang alalayan tayo ng Panginoon. And then, ang Diyos ay umaalalay sa mga taong naniniwala at sumasampalataya sa Kanya. So, dapat ganun ang tao. Lahat naman tayo nakakaranas ng disappointment, rejection, lahat tayo nakakaranas ng gano'n. Kailang ang tao, dapat nag-iisip siya ng positive approach sa buhay. So, hindi yung negative, kasi ida-down ka talaga. Yung sarili mo, ida-down ka niyan eh. Yung pag-iisip mo, ida-down ka. So, dapat hindi gano'n ang pag-iisip ng tao kung nandyan siya sa
kapigatian, kung difficulty ang kanyang sitwasyon, dapat yung sarili mo positive, yung pag-iisip mo positive. Para kung ang mundo ay nagda-down sa iyo, and then ikaw ay nagda-down sa sarili mo, ay talagang talo ka sa daigdig na ito. So sa paglalakbay natin sa mundong ito ay may tumatanggap, meron ding hindi tumatanggap, may naniniwala, meron ding naghihinala. Yan. Kaya ang babala ni Kristo, mag-ingat kayo, magpakatalino kayo, magpakababa kayo. Dahil sa ganong hiyas o sa ganong pamamaraan, sa ganong pamumuhay, kahit ang Diyos ay nangakong papatnubayan ang mga taong naghahangad na, lahat naman tayo naghahangad ng kapayapaan, kaayusan. Okay? O yun, gamitin natin yung katalinuhan na maka-Diyos dahil ang pangako ng Panginoon, ang mga nagtatiwala sa Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Yun naman ang pangako ng Diyos, hindi kayo umaano sa mundo. Kung anong nakikita ninyo ngayon, huwag niyong tingnan ng masyado. Huwag kayong magpa-down dyan. Tingnan ninyo, silipin ninyo yung mga possibility na pwede pang gawin ng tao sa daigdig na ito. So, ang Diyos lang ang may karapatan na kunin ang lahat ng meron sa iyo. So, huwag kang magmadali na wala ka nang, sasabihin mong wala ka nang magagawa. Meron. Kasi ang Diyos ay patuloy na nagbibigay sa tao ng pag-asa. Okay? So, ulitin ko, ang mundo ay napakatindi. Okay? Kahit yung pamilya, kahit yung kapatid, o ano ba yung binanggit ni Kristo dito, na pwede kang ipagkanulo dyan. Kaya kung tayo namuhay sa kaayusan, kung tayo namuhay sa kakumbabaan, susuklian yon ng mga taong nakapaligid sa iyo. Pero huwag kang mag-expect na lahat. Meron talagang ayaw. Okay? So, ang gustong iparating ng Diyos na kung kabutihan, kaamuhan, katalinuhan ang pinapakita natin sa gitna ng pinagdaanan, meron talagang hukup-hukup, maniniwala at magtitiwala sa iyo. Okay? Hindi nauubos ang kabutihan ng tao. Andyan pa rin, mga kapatid. So, good luck sa ating lahat, sa mga may pinagdaanan, maging positibo. Okay, andyan ang Diyos. Ang Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin ng kakayanan, pamamaraan, kaisipan upang malampasan natin ang ating mga pinagdaanan. Amen. And